Nangyari ito hindi pa gaanong matagal na panahon ang lumipas, sa isang liblib na baryo sa gilid ng bundok, kung saan bihira ang dumadaan at ang gabi ay mas maitim kaysa sa karaniwang dilim. Tahimik at payapa ang lugar tuwing araw, pero pagsapit ng gabi, tila may ibang nilalang na gumigising, mga matang nakasilip mula sa kadiliman, at mga yapak na tila wala namang pinagmumulan. Dito nagsimula ang kwento ng isang binatang si Elmer, isang masipag, tahimik, at simpleng mamamayan ng baryo. Walang kaaway, walang masamang tinapay sa kapwa. Pero isang gabi, nagsimulang magbago ang lahat. Hindi maintindihan ni Elmer kung anong nangyayari sa katawan niya. Minsan, nagigising siyang may kakaibang sugat sa katawan, para bang kinayod ng matatalim na kuko. May mga gabi ring parang nawawala siya sa sarili, gising ngunit hindi gising, at kinabukasan, walang maalala kahit kaunti. Unti-unti na ring napapansin ng mga kapitbahay ang pagbabago sa kanya. Lumalalim ang kanyang mga mata, parang laging gutom pero hindi kumakain ng tama. Ang dating maamo niyang mukha may kakaibang anyo na. At sa gitna ng lahat ng ito, may mga alagang hayop sa paligid na bigla na lang nawawala o natatagpo ang wala ng buhay. Marami na ang nagdududa. May mga nagsasabing baka naalihan si Elmer ng masamang espiritu. May ilan namang bulong-bulungan na baka aswang na siya. Pero ang mas nakakakilabot, may isang matandang babae na sinabing nakita raw si Elmer sa likod ng bahay nila isang hating gabi, nakayuko, may dugo sa labi, at tila may ninunguya na hindi maipaliwanag. Nang tanungin siya tungkol dito, tahimik lang si Elmer. Hindi niya alam kung panaginip lang ba o totoo ang mga sinasabi ng mga tao. Nagdesisyon ang kanyang pamilya na humingi ng tulong. Pero sa lugar na yon, kakaunti na lang ang mga taong marunong sa sinaunang gamutan, lalo na sa mga bagay na hindi kayang abutin ng siyensya. Hanggang sa may nakapagsabi sa kanila ng tungkol sa isang misteryosong babae sa kabilang baryo, isang matandang tinatawag na puting mangkukulam. Hindi siya kilalang masama, pero hindi rin siya madaling lapitan. Sabi ng mga tao, may kapangyarihan siyang galing sa liwanag, pero kaya rin niyang suwayin ang dilim kung kailangan. Siya lang daw ang kayang tumapat sa isang bagong silang na Yanggaw, isang tao na hindi isinilang bilang aswang, kundi ginising ang dugo ng pagiging aswang dahil sa sumpa o kagat ng isa sa kanila. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang pamilya ni Elmer. Isinama nila siya, kahit ayaw niyang sumama at parang may kung anong puwersang tumututol sa loob niya. Halos isakay siya sa kariton, habang siya'y kumakadyot at tumitili na parang hindi na siya. At sa unang pagkakataon, nakita nila ang buong anyo ng sumpa, dahil habang nilalampasan nila ang hangganan ng baryo, unti-unting nag-iba ang katawan ni Elmer. Nanigas ang kanyang mga kamay, lumalim palalo ang mga ugat sa kanyang leg, at ang kanyang mga mata, tila pulang-pula na parang nagbabaga. Doon pa lang nila tuluyang napatunayan, hindi ito basta sakit, at lalong hindi ito gawa-gawa lang. Pagdating nila sa bahay ng puting mangkukulam, sinalubong sila ng isang matandang babae na nakaputi mula ulo hanggang paa. Tahimik lamang siya, pero matalim ang mga mata. Tiningnan lang niya si Elmer ng ilang segundo, saka siya nagsalita ng paanas, hindi pa huli pero may kapalit. Ano ang ibig sabihin ng matanda? Anong kapalit ang kanyang tinutukoy? Kakayanin ba ng pamilya ni Elmer na tanggapin ang hinihinging kabayaran para mailigtas ang anak nila? O tuluyan nang makakawala ang dilim sa kanyang katawan at bumalot sa buong baryo? Ito ang simula ng isang totoong kwentong hindi mo malilimutan, ang kwento ng bagong Yanggaw na ginamot ng isang puting mangkukulam. Abangan ang susunod na bahagi ng ating kwento, dito lang sa Sigaw sa Kadiliman. Tahimik ang buong paligid habang dahan-dahang binuksan ng matanda ang lumang pintuan ng kanyang kubo. Amoy agad ang lumang kahoy, halaman, at kung anong usok na hindi maipaliwanag.
Parang bawat sulok ng bahay ay may nakatago, mga lumang anting-anting, palaspas, bote ng langis, at mga papel na may kakaibang sulat. Wala siyang sinayang na salita. Pinaupo si Elmer sa gitna ng bilog na guhit sa sahig, gawa sa asin, abo, at mga tuyong dahon. Walang nagsasalita sa pamilya niya, pero baka sa mga mukha nila ang takot sa kung anong lumalaki sa loob ni Elmer, at sa posibilidad na baka hindi na siya mailigtas. Habang naglalagay ng mga gamit ang matanda sa paligid, nagsimula siyang magkwento. Hindi para aliwin sila, kundi para ipaalam ang totoo. Hindi ito basta kagat ng aswang, anya. May lahi siya, may dugo ng nilalang na hindi tao. Pero hindi sana siya magiging ganito kung walang pumukaw sa kanyang dugo. Napatingin ang ina ni Elmer, nagtataka. Ibig niyong sabihin? Minana niya ito. Tumango ang matanda. May isa sa angkan niyong nagtago ng lihim. Isang nilalang na tumakas sa kanyang dating buhay at nagtangkang maging tao, pero ang sumpa, hindi basta nawawala. At sa kagat ng isang ganap na aswang, nagising ang dugong iyon. Si Elmer isa ng Yanggaw. Ang Iyanggaw ay isang nilalang na nasa pagitan. Hindi pa ganap na aswang, pero hindi na rin lubusang tao. Puno siya ng kagutuman, galit, at pagkalito. At kapag tuluyang lumakas ang madilim na dugo sa katawan niya, mawawala na ang natitirang pagkatao sa kanya. Naglakad ang matanda sa gilid ng bilog at inilabas ang isang lumang tela na parang may bordang simbolo. May isa lang akong paraan para pigilan ang tuluyang pagbago niya. Pero hindi ito gamutan. Hindi ito gamot. Ito ay pagpigil pansamantala. Tumahimik siya sandali bago nagsalita muli, at kailangan ko ang tulong ninyong lahat. Habang nagsisimula ang ritual, unti-unting umikot ang hangin sa loob ng bahay. Kahit sarado ang mga bintana, parang may nagwawala sa paligid. Si Elmer, na kanina'y tila nawalan na ng ulirat, biglang tumingala, at sa kanyang mga mata, may pulang liwanag na kumikislap. Pumipiglas siya sa pagkakaupo, pero hindi siya makalampas sa guhit sa sahig. Umiiyak ang ina niya habang pinipigilan ang sariling tumakbo palapit. Ang ama niya naman, nananatiling tahimik, pero kita sa mga kamao ang galit, galit sa sarili, galit sa kung sinuman ang nagdala ng sumpa sa anak nila. Sa gitna ng ritual, nagsimulang magsalita ang matanda ng mga salitang hindi pamilyar. Hindi Tagalog, hindi rin Latin, parang sinaunang wika na nagmumula sa mas malalim na panahon. Nag-aapoy ang mga kandila sa paligid, at parang may multong dumadaan sa hangin. Sumisigaw na si Elmer ngayon, pero hindi niya ginagamit ang sariling tinig. Parang ibang boses, malalim, mabigat, at puno ng panunuya. Hindi niyo siya maililigtas, akin na siya, napaatras ang nakababatang kapatid ni Elmer. Ate, si kuya. Hindi na siya yan eh. Bulong nito habang nanginginig sa takot. Pero ang ina nila, hindi pa rin nawawala ng pag-asa. Kaya pa yan, anak ko pa rin yan. Habang lumalakas ang boses ng dilim sa loob ni Elmer, lalo ring lumalakas ang ritual ng matanda. Mula sa ilalim ng kanyang sahig, tila may naglalabas ang liwanag, maninipis na sinag na dumudugtong sa mga simbolo sa sahig, lumilikha ng hugis na parang bituin. Parang bumabangga ang liwanag at dilim sa iisang lugar, at nasa gitna si Elmer, unti-unting pinupunit ng dalawang puwersang gustong maghari sa kanya. May taong naggising sa dugo niya, sabi ng matanda. Hindi aksidente ang pagkagat sa kanya. May nagplano nito. Napatigil ang ama ni Elmer. Ano nang ibig mong sabihin? Sino? Hindi tumugon ang matanda. Tumitig lang siya sa kandilang may pulang apoy. Ang kaaway hindi nasa labas ng pinto. Nasa paligid lang. Isa sa mga kilala ninyo. At doon, sa kalagitnaan ng gulo, huminto bigla ang lahat.
Tumigil ang hangin. Tumigil ang apoy. Tumigil ang mga ingay. At si Elmer, nakatingin lang sa kanila ngumiti. Isang ngiti na hindi nila kailanman nakita sa kanya, malamig, mapanlinlang, at puno ng lihim. May nagbago. Pero hindi pa nila alam kung para sa kabutihan ba o simula na ng mas malaking kadiliman. Pagkatapos ng ritual, dinala ng pamilya si Elmer pabalik sa kanilang bahay. Tahimik siya buong biyahe, pero hindi tulad ng dati. Parang may malalim na iniisip, pero hindi mo masabing siya pa rin yon. Ang mga mata niya, hindi na ganun ka-intense, pero may natitirang liwanag ng kakaiba, parang gising, pero may tinatagong lihim. Walang nagsalita sa kanilang lahat. Maging ang mga bata, hindi nagtanong. Pakiramdam nila, hindi pa tapos ang lahat kundi nagsisimula pa lang. Kinabukasan, kumalat na ang balita sa buong baryo. May mga nagsasabing si Elmer daw ay ganap ng aswang. May ilan namang nagsasabing pinagpala siya ng puting mangkukulam, kaya't naagapan ang kanyang pagbago. Pero sa mga mas matatanda, alam nilang hindi ganon kadali yon. Ang isang yanggaw ay parang bomba na pwedeng sumabog sa anumang oras. Hindi ito gumagaling, ito ay pinipigilan lang. Habang pinag-uusapan si Elmer ng mga tao, may isang matandang lalaki na tahimik lang sa likod ng tindahan. Si Mang Turo, dating albularyo pero hindi na aktibo. Kilala siyang mas tahimik kaysa sa iba, pero may malalim na kaalaman sa mga sinaunang karunungan. Napansin niya ang mga simbolo sa katawan ni Elmer nang bumisita ito sa baryo noon. Hindi niya sinabi kanino man, pero alam niyang may koneksyon ito sa isang bagay na matagal na niyang sinusubaybayan, ang pagbabalik ng isang kultong aswang na matagal nang nawala. Samantala, si Aling Deli, ang tsismosang kapitbahay na akala ng lahat ay wala lang sa buhay kundi ang makialam, ay may nalaman. Isang gabi, nakita niya si Elmer na palabas ng bahay, walang saplot sa paa, at naglalakad papunta sa masukal na bahagi ng kakahuyan. Hinintay niya itong makalayo bago siya palihim na sumunod. Hindi niya inaasahan ang kanyang madadatnan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niyang si Elmer ay lumuhod sa harap ng isang malaking bato, bato na noon pa man ay iniiwasan ng mga tao, dahil sa mga kwentong may masamang espiritu raw na naninirahan doon. Doon, nakita niyang may kausap si Elmer. Isang lalaki na tila hindi tumatama sa liwanag, parang anino lang na may anyo. Hindi niya marinig ng buo ang usapan, pero isa sa mga salitang naulinigan niya ay oras at pagtatapos. Nang kinabukasan, ikinuwento niya ito sa asawa niya, pero hindi siya pinaniwalaan. Kaya't nagdesisyon siyang bumalik sa gubat kinagabihan, dala ang kanyang lumang rosaryo at maliit na kutsilyong pananggol. Pero hindi na siya nakabalik. Kinabukasan, natagpuan siya ng mga taga-baryo sa gilid ng gubat, wala ng malay, at paulit-ulit lang sinasabi ang salitang pula mata apoy, samantala, si Mang Turo ay nagsimulang maghanap ng matandang tala tungkol sa mga yanggaw. Ayon sa kanyang lumang aklat, ang isang bagong silang na yanggaw ay pwedeng gawing ganap na aswang sa loob ng 7 gabi mula sa araw ng kanyang pagkagising, kung siya ay makakapatay ng isang taong may dugong banal o may taglay na anting-anting. Kung hindi niya ito magawa, mananatili siyang bihag sa pagitan ng pagiging tao at halimaw, at unti-unting mawawala ang kanyang sarili. Ibig sabihin, may naghahanap na ipapatay kay Elmer. O baka siya mismo ang naghahanap ng biktima. Dito pumasok ang isa pang usapin, si Rika, ang dating kasintahan ni Elmer. Matagal silang naghiwalay, pero bumalik siya sa baryo ilang linggo bago nagsimula ang pagbabago kay Elmer. Tahimik siya, mag-isa, at palaging nakasuot ng itim. May mga nagsasabing siya raw ay nagtatrabaho sa lungsod bilang tagalinang ng halamang gamot, pero wala namang nakasigurado. Ngayon, parang palaging nakamasid siya kay Elmer.
Sa tuwing napapadaan sa harap ng bahay nila, may dala siyang kung anong amoy na nakakapanindig balahibo, hindi mabaho, pero mabigat sa pakiramdam. Nagkatinginan sila minsan, sina Elmer at Rika. Isang titig na parang may kasaysayan at may lihim. Ang ina ni Elmer napansin ito. At isang gabi, nadatnan niyang may iniwang sulat si Rika sa harap ng pinto nila. Alam ko kung sino ang pumukaw sa kanya. At alam ko rin kung paano ito matatapos. Pero may kapalit. Sa puntong ito, lalong naguguluhan ang pamilya ni Elmer. Sino si Rika sa kwentong ito? Bakit siya bumalik? Siya ba ang pag-asa nila, o siya ang dahilan kung bakit nabuksan ang dilim? Hindi nila alam na sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nang nauubos ang oras. At ang baryo na minsang tahimik at payapa, ay isa na ngayong larangan ng tagong digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. At si Elmer hindi na rin sigurado kung sino pa ba siya. 5 gabi na ang lumipas mula nang muling magising ang kadiliman sa loob ni Elmer. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong bumibigat ang pakiramdam sa buong baryo. Parang may aninong laging nakasunod, tahimik pero nagmamasid. May mga hayop na naman nawawala, at ang iba na may natatagpuan nang wala ng laman ang loob, para bang hinigop ang buong kaluluwa. Ang mga tao, mas pinipiling manatili sa loob ng bahay, bago pa man lumubog ang araw. Ang mga bata, hindi na pinapapasok sa labas. At si Elmer, lalong nagiging tahimik, malalim ang iniisip, at mas bihirang kumilos. Parang alam niyang may nalalapit, pero hindi niya masabi kung ano. Habang abala ang pamilya niya sa pagbabantay, si Mang Turo ay tuluyan nang bumalik sa kanyang lumang gawain bilang albularyo. Sa gabing tahimik, tinawag niya si Rika sa kanyang kubo sa paanan ng burol. Alam kong hindi aksidente ang pagbabalik mo, ani Mang Turo habang pinagmamasdan ang mga bituin. Alam ko ring hindi lang simpatya ang dahilan kung bakit pinili mong lumapit kay Elmer. Tahimik si Rika. Hindi siya agad sumagot. Pero nang nagsalita siya, bakas ang bigat ng kanyang tinig. Ako ang dahilan kung bakit siya ginising. Hindi ko sinasadya, pero ako ang naging daan. Napapikit si Mang Turo. Galing ka rin sa linya ng may taglay, di ba? Tumango si Rika. Pero hindi ko alam na si Elmer ay may dugo ng itim na lahi. Nung bumalik ako, dala ko ang isang pananggalang para sana sa sarili ko, pero napunta sa kanya. At sa halip na proteksyon, yun ang gumising sa dugo niya. Habang nangyayari ang pag-uusap na yon, si Elmer ay nagising sa gitna ng gabi. Pawis na pawis siya, nanginginig, at muling nagising sa kalagitnaan ng panaginip na paulit-ulit, nakatayo siya sa gitna ng kabubatan, habang may tinig na bulong ng bulong sa kanya mula sa kawalan. Ikaw ang susunod. Dugo mo ang magtatapos sa amin. Hindi niya alam kung sino ang nagsasalita. Hindi niya alam kung bakit tila may bahagi sa kanya na gustong sumunod, pero may isa pang bahagi na gustong tumakas. Kinabukasan, habang naglilinis ng likod ng bahay, natagpuan ng ama ni Elmer ang isang bagay na nagpapakilabot sa kanya, isang tandang may putol na ulo, nakasabit sa puno ng saging, may nakaukit na simbolo sa dibdib. Alam niya kung ano ito. Isa itong babala. Isang hudyat na nagsimula na ang paglipat ng lakas. Ang huling yugto bago maging ganap ang isang yanggaw ay kailangan niyang lumabag sa batas ng tao, pumatay ng isang inosente. At kapag nangyari yon, wala nang makakabawi kay Elmer. Sa baryo, may bulong-bulungan na ang mga matatanda. Sabi nila, may ritual ang mga itim na nilalang tuwing ika-6 na gabi. Sa gabi bago ang ika-7 yugto, may tinatawag silang gabi ng pagpili. Ito ang oras kung kailan ang kaluluwa ng isang yanggaw ay kailangang mamili, maging ganap na halimaw, o mamatay kasama ng kanyang katawan. Pero bihira ang namamatay.
Lahat halos pinipili ang dilim. Si Rika, sa kabila ng kanyang pangako na tutulong, ay may tinatagong panibagong sikreto. Ayon sa isang lumang panulat ng kanyang yumaong lola, may isa pang paraan para matigil ang pagiging ganap na aswang, ang pag-alay ng sariling buhay ng taong naging dahilan ng paggising ng dugo. At alam ni Rika, siya yun. Pero may isa pang komplikasyon. Sa gabing iyon, habang dumidilim na ang langit, may isang lalaki ang dumating sa baryo. Hindi taga roon, hindi kilala ng sinuman. Matangkad, payat, at ang mga mata ay kulay abo. Hindi siya nagsalita, pero naglakad siya papunta sa bahay ng pamilya ni Elmer. Nang matanong ng isang tanod kung sino siya, ngumiti lang ito at nag-iwan ng isang salita, pagbabalik. Pagdating sa bahay, hindi siya pinapasok. Pero iniwan niya ang isang bagay sa harapan ng pintuan, isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Nang buksan ito ng ama ni Elmer, laman nito'y isang hibla ng buhok-buhok ni Elmer. Ngayon, nasa ika-6 na gabi na sila. Isang gabi na dapat ay tahimik, pero ramdam ng lahat ang tensyon sa hangin. Ang mga aso ay tahol ng tahol. Ang mga ilaw ay kumikislap. At sa kalayuan, may naririnig ng tila mabagal na mga yabag papalapit. Hindi nila alam kung saan manggagaling ang susunod na pagsubok. Sa dilim ba ng kagubatan? O sa mismong puso ni Elmer, na ngayon ay nilulukob na ng halimaw sa loob niya? Malapit na ang pagpili. At wala pa ring nakakaalam kung sino ang magiging susunod na biktima. Habang lumalalim ang gabi ng ika-6 na araw, lalong humihigpit ang takot sa paligid. Ang mga ilaw sa baryo ay nagkikislapang parang may gustong pumutok. Sa bawat pag-ihip ng hangin, para bang may kasamang bulong na dumadaan sa tenga ng mga tao. Lahat ay tahimik pero alerto. Ang pamilya ni Elmer ay nakapaloob sa bahay, may kandila sa bawat sulok. Hawak ng ina niya ang rosaryong minana para raw kay Lola Isay, isang kilalang manggagamot noon. Si Elmer naman, nakaupo sa isang sulok, nakayuko, at parang may kinakausap sa sarili. Bigla, walang pasabi, bumukas ang pinto, malakas, para bang may sumipa. Ngunit walang tao. Hangin lang. Pero isang papel ang lumipad papasok. Nang pulutin ito ng ama ni Elmer, nakita niyang may sulat, bukas ng gabi, mamimili siya. Kung ayaw ninyong mangyari ang pinakakinatatakutan, dalhin siya sa lumang balon. Ang lumang balon ay matagal nang kinatatakutan sa baryo. Wala nang lumalapit doon. Sabi nila, iyon daw ay ginamit noong unang panahon bilang taguan ng mga ginawang alay ng kultong aswang. At ayon sa mga matatanda, sinuman ang pumunta roon sa gabi ng ika-7 yugto ay isinusuko ang sarili sa dilim at wala nang makakabalik na buo. Lalong lumala ang kaba ng pamilya. Gusto na sana nilang umalis ng baryo, tumakas, pero alam nilang walang silbi. Saan man sila pumunta, dala nila si Elmer. At kung si Elmer na mismo ang tinatawag ng dilim, mas lalong hindi siya makakatakas. Si Rika ay biglang dumating sa bahay, pawisan, hinahabol ang hininga. Hindi lang siya ang ginising, may isa pa, bulong niya, sabay hawak sa braso ng ama ni Elmer. Lahat ay napatitig sa kanya. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ng ina ni Elmer. Nag-angat ng tingin si Rika. Yung lalaking dumating kagabi hindi siya basta nilalang. Siya ang kapatid ni Elmer. Saglit na katahimikan. Imposible yan, bulong ng ama. Pero nagpaliwanag si Rika. Noong bata pa si Elmer, may kambal siyang nawala. Akala ng lahat patay na sa sinapupunan. Pero ayon sa mga tala ng kultong puti, may batang inagaw sa sinapupunan, isang kaluluwa na ipinaglihi sa loob ng anino. Iyon ang ginawang tagapagmana ng kadiliman. At siya ang dahilan kung bakit ngayong gabi hindi lang si Elmer ang susubok. Magkakaroon ng pagtutuos.
Habang unti-unting lumilinaw ang mga revelasyon, unti-unting bumabalik kay Elmer ang mga alaala ng panaginip. Ang tinig na paulit-ulit na naririnig niya, hindi ito estranghero. Kambal niya yon. At ngayon, gusto nitong hilahin siya sa kabilang panig. Sa kabila ng takot, nagpa siya ang pamilya, sasama sila kay Rika sa lumang balon. Wala na silang ibang magagawa kundi harapin ang katotohanan. Sa paglalakad nila patungo sa balon, madilim na ang paligid, at ang langit ay tila nagbabanta ng ulan. Sa bawat yapak nila sa basang damuhan, parang may mata sa paligid na nakamasid. Sa may kagubatan, may naririnig silang kaluskos. Minsan, parang tinig ng bata, minsan parang iyak ng sanggol, pero walang makita. Lahat ng tunog ay nagdadala ng kaba, pero wala silang ibang mapupuntahan kundi ang balon. Pagdating nila sa gilid nito, may mga simbolong inukit sa paligid ng bato, mga palatandaan ng sinaunang dasal, pero baliktad ang pagkakaukit. Isa itong pagbabaliktad ng proteksyon, ibig sabihin, rito inaanyayahan ang halimaw. Biglang lumamig ang paligid. Lumitaw sa likuran ng isang puno ang lalaking may abong mata. Tumitig kay Elmer. Hindi mo na kailangang lumaban, kapatid. Kasama tayo sa dugo. Itakwil mo na ang liwanag na nagpapahirap sa'yo. Si Elmer ay tumayo. Nanginginig ang mga kamay, pero matatag ang titig. Hindi kita naalala, pero alam kong may mali sa'yo. Hindi ako ikaw. Ngunit nagsimulang magbago ang anyo ng lalaki. Mula sa payat na katawan, unti-unti itong lumapad, naglabasan ang mga ugat sa leg at braso, at ang mga matay naging kulay dugo. Sino ang nagsabing kailangan mong maging ako? Ikaw ay ako. Sa sandaling iyon, si Rika ay lumapit kay Elmer, may hawak na puting tela na may nakasulat sa wikang hindi maintindihan. Ito ang huling pananggalang. Pero kailangan mong pumili, ngayon din. Habang nakatitig kay Elmer ang lalaking halimaw, at hawak ni Rika ang tela, biglang dumilim ang paligid. Wala nang marinig kundi tibok ng puso. At sa isang iglap may tumawag mula sa kailaliman ng balon. Isang boses na pamilyar. Isang tinig na parang sa ina. At doon, alam nilang may isa pang sikreto na hindi pa nila nabubuksan. Tahimik pa rin ang paligid habang lahat ay nakatingin sa balon, na ngayon ay tila mas malalim, mas madilim, at mas buhay kaysa dati. Ang tinig na narinig ni Elmer, tinig ng kanyang ina, pero hindi ang inang nasa tabi niya ngayon, ay umalingaw-ngaw muli, mas malinaw, mas malapit. Anak, piliin mo ang liwanag, di. Napalingon si Elmer sa ina niya sa tabi niya, pero ito'y nakatitig lang sa kanya, luhaan. Hindi ako yun, anak. Hindi ako ang tumatawag. Dito niya nalamang ang tinig ay mula sa kung sino mang nilalang sa balon, ginagaya ang tinig ng kanyang ina para lokohin siya. Ngunit kahit alam niyang peke ito, tila may bahaging gustong sumunod. Parang may tali sa loob niya na unti-unting hinihila pababa. Ang kambal niya, ang lalaking may matang kulay dugo, lumapit pa. Huwag kang matakot. Ako ang totoo mong pamilya. Ang mundong to ay hindi para sa atin. Kaya nga kinuha ako at ngayon ikaw naman. Nagbago ang anyo nito, naging mas katulad pa niya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Elmer ang sarili sa mata ng isang halimaw. Nakakatakot. Nakakalito. Tumindig si Rika at itinaas ang puting tela na may sinaunang sulat. Hindi mo kailangang sumunod sa kanya, Elmer. Pwede mong putulin ang tanikala. Hindi mo kasalanan ang dugong nananalaytay sa'yo. Pero responsibilidad mo kung ano ang pipiliin mo ngayon. Dahan-dahang lumapit si Elmer sa kambal niya. Hindi para sumama, kundi para tanungin, bakit ako? Bakit ngayon? Bakit hindi ikaw ang piniling itago? Ngumisi ang lalaki.
Ako ang mas mahina sa atin noon. Pero ako ang unang gumising. Ikaw lang ang kulang. Kapag ikaw ay naging ganap, babalik na ang lahing sinumpa. Biglang nagdilim ang langit. Umulan ng malalaking patak, parang may galit ang langit sa lupa. Sa bawat pagkulog, parang may pumuputok sa paligid. Ang balon ay nagsimulang umuga. Lumulutang ang alikabok na parang usok mula sa kailaliman. At isang sigaw ng napakaraming tinig na parang sabay-sabay na umaapela. Piliin mo kami. Si Elmer ay napaluhod. Para siyang hinihila mula sa loob. Lumuluha na siya, hindi sa takot, kundi sa gulo ng damdaming hindi niya naintindihan. Sa isang iglap, hinawakan siya ni Rika sa likod. Kung ito na ang huli, hayaan mong ako na lang, ngunit bago pa siya makapagsalita pa, bumalikwa si Elmer. Hindi. Ako ang magtatapos nito. Tumindig siya, itinulak ang sarili mula sa lupa, at tiningnan ang kambal niya sa mata. Hindi ako ikaw. At hindi ako magiging ikaw. Itinaas niya ang kamay niya, hawak ang tela. Sinimulan niyang bigkasin ang mga salitang tinuro ni Mang Turo, mga salitang matagal nang nakalimutan ng mundo. Nagsimulang magningning ang tela sa liwanag. Napasigaw ang kambal niya. Hindi mo kaya. Pero sa isang sandali, lumiwanag ang paligid. Mula sa tela, lumabas ang liwanag na parang apoy na hindi nakakasunog. Tinamaan ang katawan ng kambal, at unti-unting bumabalik ito sa orihinal nitong anyo, isang batang walang muwang, walang galit, walang anyo ng kadiliman. Sa huling sigaw nito, hindi pa tapos ito nang nawala ang kambal sa harap nila, biglang tumigil ang ulan. Humupa ang hangin. Naging tahimik muli ang lahat. Ang balon ay tila sarado na, parang hindi na ito kailanman nagbukas. Napaupo si Elmer. Pagod, pawisan, pero buo. Lumapit ang ina niya at niyakap siya. Tahimik lang silang tatlo, si Rika, ang ina niya, at siya. Walang nagsalita. Kinabukasan, balik sa normal ang baryo. Parang walang nangyari. Pero ang mga matatanda, alam na may pagbabago. Si Mang Turo ay muling bumalik sa bahay niya, at sa kanyang mesa, may iniwang isang bagong simbolo. Ang tanda ng tagapagbantay. Lumapit si Rika kay Elmer sa ilalim ng punong mangga. Akala ko ako ang kailangan mag-alay. Pero ikaw pala talaga. Ngumiti si Elmer, pagod ngunit payapa. Baka pareho tayong bahagi ng kwento. Pero ang mahalaga, tapos na. Ngunit bago pa sila tuluyang makalayo, may napansin si Elmer sa kanyang braso, isang maliit na marka. Parang aninong hugis mata. Tinakpan niya ito agad. Hindi pa niya sinasabi kay Rika. Hindi pa niya alam kung ano ang ibig sabihin. Pero alam niya sa sarili niya. Hindi pa talaga tapos ang lahat. Sa mga sumunod na araw matapos ang insidente sa lumang balon, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magtanong, pero walang sinuman sa pamilya ni Elmer o kay Rika ang nagdetalye ng buong pangyayari. Ang sabi lang nila, tapos na ang gabi ng takot. At totoo nga, wala nang mga kakaibang tunog sa gabi, wala nang mga hayop na nagwawala, at ang mga bata ay muling nakakapaglaro sa labas ng hindi kinikilabutan. Ngunit si Elmer, bagamat tahimik at muling bumalik sa normal na kilos, ay may dinadala pa rin sa loob niya. Ang marka sa kanyang braso ay hindi nawala. Hindi rin ito lumalaki o lumiliit. Para lang itong nanatiling paalala ng nangyari, isang mata na laging nakamasid, o baka isang pintong naghihintay muling bumukas. Hindi niya ito sinabi kanino man, kahit kay Rika. Hindi pa siya handang malaman ng iba na kahit nagwagi sila, may parte sa kanya ang kadilimang hindi tuluyang nawala. Minsan, sa gabi, napapansin niya ang sarili niyang nakatulala,
parang may naririnig sa likod ng isipan. Mga piraso ng panaginip, minsan tinig ng kambal niya, minsan bulong ng balon. Pero hindi na siya natatakot. Natutunan na niyang harapin ito. Hindi dahil malakas siya, kundi dahil alam na niyang hindi siya nag-iisa. Si Rika naman ay bumalik sa simpleng pamumuhay. Patuloy siyang tumutulong sa mga nangangailangan, pero ngayon, mas naging malalim ang pananahimik niya. Hindi na siya nagsasalita tungkol sa mga aswang o sa puting mangkukulam. Pero sa loob ng kanyang bahay ay may isang bagong altar, may puting kandila, isang rosaryo, at larawan ni Mang Turo. Isang gabi kasi, matapos ang pangyayari, nakita nilang nawala si Mang Turo. Wala nang bakas. Parang natunaw kasama ng dilim na pinigilan nila. Wala mang katawan, alam nilang isinakripisyo nito ang huling bahagi ng sarili upang maisara ang pinto sa balon. Kaya araw-araw, ipinagdarasal siya ni Rika, hindi lang bilang guro, kundi bilang bayani. Ang balon ay ipinabakuran ng barangay. Ginawa ng kwento para hindi nalapitan, may nakakalason daw na usok, sabi nila. Pero ang totoo, kahit walang laman ang balon, alam ng ilang nakakaalam ng totoo na hindi ito dapat muling galawin. Isinara na, pero tulad ng lahat ng sinaunang kasaysayan, pwedeng magising muli kung mapakialaman. Si Elmer ay bumalik sa paaralan. Hindi na siya tinutukso, hindi na rin inaaway. Parang nararamdaman ng mga tao na may nangyaring hindi nila kayang ipaliwanag. Kaya mas pinili nilang irespeto ang katahimikan niya. Isang hapon, habang naglilinis siya ng silid-aralan, lumapit ang isang batang babae at nagtanong, "Totoo bang may kambal ka?" Ngumiti lang si Elmer at tumango. "Meron. Pero nasa mas ligtas na lugar na siya ngayon." "May multo ba talaga sa balon?" tanong ulit ng bata. Yumiling si Elmer. "Wala na. Basta't huwag lang hahayaang bumalik ang takot sa puso." At iyon ang totoo. Sa kwentong ito, higit sa mga aswang, mangkukulam, o sinaunang sumpa, ang tunay na kalaban ay ang takot na sumira sa pamilya, magkalat ng kasinungalingan, at mag-akit sa tao para sumuko. Pero nang piliin ni Elmer ang liwanag, kahit na nasa loob siya ng dilim, pinutol niya ang tanikala. Pinili niyang maging tao, hindi halimaw. Sa huling gabi ng kwento, habang nakaupo si Elmer sa ilalim ng punong mangga, tiningnan niya ang langit. Tahimik. Mula sa bulsa niya, nilabas niya ang lumang tela na ginamit ni Rika. Hindi na ito nagniningning pero alam niyang mahalaga pa rin ito. Isa itong paalala. Na kahit gaano pa kalalim ang pinanggalingan mo, may kapangyarihan kang pumili. Na hindi mo kailangang maging kung sino ang itinakda sa iyo ng madilim na kasaysayan. Sa tabi niya, lumapit ang ina niya at umupo. "Anak," sabi nito, "handa ka na ba kalimutan ang lahat?" Tumango si Elmer, pero ngumiti. "Hindi ko kailangang kalimutan. Kailangan ko lang tandaan kung sino ako." At sa gabing iyon, habang dumarampi ang malamig na hangin sa pisngi niya, naramdaman niyang tuluyan na siyang malaya. Hindi dahil sa tapos na ang laban, kundi dahil sa wakas, alam na niya kung saan siya nakatayo. Ito ang kwento ng bagong yanggaw na ginamot ng puting mangkukulam. Isang kwento ng dilim, pag-asa, at pagpili ng liwanag, kahit pa ang anino mo ay may sariling buhay.